Tatlong bagay na dapat mong matutunan at malaman bago mag-umpisa ng Beef Pares business. At kung isa kang negosyante o nagbabalak na magnegosyo ng Beef Pares business, panoorin mo at tapusin mo ang video na to at marami kang matutunan dito. At kung bago ka pa lang dito sa ating video, ako nga pala si Jeff Cinco, ang pobreng negosyante, at ako ang isa sa co-founder ng Zell Salon na merong 2 branch dito sa Digos at merong bagong bukas dyan sa Kidapawan. At ang goal na natin mga boss ay hindi lang isa, hindi 3, hindi 10, kundi maraming salon business. At kung paano yan, hindi ko pa alam, kaya samahan niyo ako sa ating mga video. Tara, let's go! Bago tayo magsimula, heto muna ang istorya. 2013 nga pala, nung umuwi ako galing Manila, pabalik ng Davao. At sa panahong yan, malakas pa tayo uminom noon at marami pa tayong bisyo. Pero nakasanay natin dyan sa Manila na pag nakainom tayo, nalasing tayo is meron talagang parisan. Pero ang problema, pagdating ko dito sa Davao, naghahanap ako ng parisan kasi nga nalasing ako at naantok ako, gusto kong magtanggal ng aking lasing, wala akong nahanap. Inikot ko na yung buong sambayanan ng Davao at wala akong nahanap. Kaya nung pagkalipat ko dito sa Digos, nagpasya ako na kung walang parisan dito sa Davao, ako ang unang mag-umpisa ng parisan. Kaya nag-umpisa, kaya doon nagsimula ang Hangover Mommy House ng Digos. Ito ang 3 bagay na dapat mong matutunan at malaman bago mag-umpisa ng Beef Pares business. At ang una dyan is yung market. Meron na ba o kilala na ba yung pares dyan sa inyo? Sa experience ko kasi, nung pag-umpisa ko ng Beef Pares is wala pang nakakakilala ng pares dito. Maraming customer na nagtatanong sa akin kung ano yan. Batchoy ba yan? Bulalo ba yan? Pero masarap naman daw. Yan yung una nyong aalamin kung may market na ba dyan at may nakakakilala na ba dyan ng Beef Pares sa inyo. Pangalawa, kung gusto mong kumita ang yung Beef Pares business, taasan mo yung presyo. Kasi sa experience ko noon, yung presyo ng binibenta kong Beef Pares is 50 pesos lang, may kasama na siyang kanin, isang rice at pares. Kaya nga pares nga tinatawag. May kasama na siyang kanin. Kaya kung maliit yung markup mo at mura yung presyo mo, maliit yung tubo mo. At pag maliit yung tubo mo, walang kita yung binebenta mong negosyo. Meron lang siyang benta pero wala siyang kita. Lugi lang ang meron ka, katulad sa nangyari sa negosyo ko. At heto yung pangatlo. Bago ka mag-umpisa ng Beef Pares business, kailangan mo nang maghanap ng magandang pwesto. Pero huwag ka munang kumuha ng pwesto dyan sa labas na magbabayad ka ng renta o upa buwan-buwan na napakalaking halaga at hindi mo pa na-testing sa market kung gagana ba o may benta ba yung binebenta mong Beef Pares. Kasi nga masakit sa ulo ang renta na yan, fixed cost nga kung tawagin. Kaya kung pwede, kung meron kang cart dyan o ruling cart o pwede mo lang ipwesto dyan sa labas, pwede dyan sa tapat ng bahay nyo is pwede na yan ha. At yan lang muna. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtapos ng ating video. At kung isa kang negosyanteng katulad ko na nagbebenta ng Beef Pares at ikaw ay nalugi, huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy mo lang yan. Naglugi lang tayo pero babalik tayo at lulupitan pa natin. At kung gusto mo ng mga ganitong mga video, pindutin mo yung follow at mag-subscribe ka na rin dito sa ating channel at i-share mo to. Yes, i-share mo. I-share mo to sa mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo na gusto ring magnegosyo. At huwag mong kalilimutan, ako nga pala si Jeff Cinco, ang pobreng negosyante na nagsasabing, Combate per me, let's go!